Ani-chan. Sa puso ng Hero Clan, mayroong isang batang prodigy na nagngangalang Basara. Sa 10 taong gulang pa lang, isa na siyang B-rank hero, dala ang makapangyarihang pamana ng kanyang ama, ang God of War, na minsang uminom ng dugo ng Ancient Evil Dragon. Ang kanyang mga araw ay puno ng kapayapaan at pagsasanay, salamat sa tagumpay ng kanyang ama sa pagpapahinto sa digmaan laban sa angkan ng demonyo. Ngunit hindi lahat sa Hero Clan ay tinatanggap ang bagong kapayapaang ito. Isang buhong na bayani, na hindi makatanggap ng tigil putukan, ay naghahanap ng isang lihim na sandata ng demonyo na selyadong sa loob ng nayon. Dahil sa matinding kapangyarihan ng espada, ang bayani ay naposes at nagpakawala ng kaguluhan sa dating tahimik na nayon. Takot na takot, walang magawa si Basara habang pinapanood ang inaalihan na bayani sa isang nakamamatay na pag-aalsa. Pinutol ang mga nasa hustong gulang na desperadong sinusubukang protektahan ang kanilang mga anak. Lalong lumala ang sitwasyon ng ang pinakamamahal na kaibigan ni Basara, si Yuki, ay nasa linya ng apoy. Sa pagtibok ng kanyang puso at determinasyon na nag-aalab sa loob niya, iniipon ni Basara ang lahat ng lakas ng loob niya para protektahan siya. Sa pagharap sa inaangkin na bayani, ipinatawag ni Basara ang kanyang makadiyos na kapangyarihan, ngunit nawala ng kontrol sa init ng labanan. Isang napakalaking pagsabog ang sumabog, na pinupunasan ang inaangkin na bayani, pati na rin ang mga labi ng mga nahulog. Ang pagsabog ay nagwasak sa bahagi ng nayon, na nag-iiwan ng pagkawasak sa kalagayan nito. Bagamat kumilos si Basara ng may pinakamalinis na intensyon, na naghahangad na protektahan si Yuki at ang kanilang mga tao, itinuturing siya ng village elders bilang isang mapanganib na banta. Nais nilang ipapatay siya, ngunit hindi magawa dahil sa napakalaking kapangyarihan ng kanyang ama. Naiwan na walang ibang pagpipilian, tinanggal ng nayon si Basara at ang kanyang ama sa kanilang katayuan bilang bayani at pinalaya sila, na pinipilit silang harapin ang isang hindi tiyak na hinaharap sa isang mundo na kinatatakutan nila ngayon. Pagkalipas ng 5 taon, nakilala ni Basara ang kanyang ama sa isang restaurant, na hindi lamang nag-asawang muli, ngunit mayroon na ngayong 2 bagong kapatid na babae si Basara. Ang revelasyon ay nagpabaliw kay Basara, lalo na't wala pang nabanggit ang kanyang ama tungkol sa kanyang ina noon. Sa lumalabas, ang pinagmulan ni Basara ay hindi komplikado. Ang kanyang biolohikal na ina ay kapatid ng Demon Lord, at sa panahon ng kanyang pagbubuntis, siya ay mahiwagang inilipat sa sinapupunan ng isa sa 10 pinakamalakas na Diyos. Sa dugo ng isang sinaunang masamang dragon, isang Diyos, at isang demonyo na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ang buhay ni Basara ay magiging mas magulo. Dahil sa sobrang pagod, tumungo si Basara sa banyo, ngunit hindi sinasadyang pumasok sa isang batang babae na nakalimutang i-lock ang pinto. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, sinampal niya ito sa mukha dahil sa kahihiyan. Makalipas ang ilang minuto, natuklasan ni Basara na ang babae ay walang iba kundi ang kanyang bagong kapatid na babae, si Mio, habang ang nakababata ay pinangalan ng Maria. Hindi nagtagal ay lumipat ang magkapatid ng magkasama, at nang tila umayos na ang mga bagay-bagay, inanunsyo ng ama ni Basara na kailangan niyang sumabak sa isang world tour para sa kanyang trabaho sa photography. Iniwan niya si Basara sa pag-aalaga sa kanyang bagong tuklas na pamilya. Bumalik siya sa loob upang makitang patay ang ilaw at kakaiba ang kinikilos ni Mio at Maria. Hiniling ni Mio na umalis si Basara sa bahay, ngunit naguguluhan siya sa kahilingan nito. Bilang tugon, gumamit si Maria ng mahika upang ihagis siya sa dingding, na inihayag ang kanyang sarili bilang isang demonyo at isang lowly succubus. Ipinaliwanag ni Maria na si Mio ang magiging Demon Lord, at binago nila ang mga alaala ng ama ni Basara para kunin ang bahay bilang kanilang base sa mundo ng mga tao. Si Basara, na puno ng galit, ay tinawag ang Sacred Demon Sword at pinalihis ang magic ni Maria. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ipinahayag ni Basara na siya rin ay nagtataglay ng mga supernatural na kapangyarihan bilang isang bayani. Hindi inaasahan ni Mio at Maria na makatagpo ng isang bayani sa malayo sa nayon. Inutusan sila ni Basara na umalis, ngunit ang masasakit na alaala ng kanyang nakaraan, ang parehong espada na humantong sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at pagpapatapon sa kanya, ay mabigat sa kanya. Tinawag ni Basara ang kanyang ama, na umamin na siya ay nasa ilalim ng spell ng mga demonyo. Ipinaliwanag ng kanyang ama na si Mio ay anak ng dating Demon Lord,
si Wilbert, na siyang nakipagtulungan sa kapayapaan sa pagitan ng mga demonyo at mga bayani. Gayunpaman, pinatay ng mga demonyo ang ama ni Mio, at ipinadala siya sa kaharian ng tao para sa kanyang kaligtasan. Sa kanyang minanang kapangyarihan, siya na ngayon ang target ng bagong puwersa ng Demon Lord. Nakaramdam ng panganib sa malapit, si Basara ay nagmamadaling pumunta sa kabundukan, kung saan nakita niya si Mio na nahulog mula sa isang mataas na taas. Nagawa niyang iligtas siya sa tamang oras, at magkasama nilang natalo ang nagkukubli na anino. Naguguluhan ang mga babae sa mga ikinilos ni Basara, ngunit sinabi niya sa kanila na uuwi na sila dahil pamilya sila, at ngayon ay dapat nilang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Sa sandaling bumalik sila sa bahay, iminumungkahi ni Maria na si Basara at Mio ay bumuo ng isang master-servant na kasunduan upang palakasin ang kanilang mga kakayahan at mas mahusay na harapin ang puwersa ng bagong Demon Lord. Sa pagiging lingkod ni Basara, mahahanap niya si Mio kapag nasa panganib ito. Ngunit dahil si Maria ay isang succubus, malikot niyang binabaligtad ang mga tungkulin na naging Panginoon ni Basara Mio. Kung susuwayin ni Mio si Basara, nakakaranas siya ng matinding pagpukaw, na mapapawi lamang sa pamamagitan ng intimate contact, na nagpapalakas sa kanila sa proseso. Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Basara at Mio sa paaralan. Habang nagpapakilala siya bilang transfer student, laking gulat ni Basara nang hindi inaasahang yakapin siya ni Yuki, ang babaeng niligtas niya 5 taon na ang nakakaraan, sa harap ng klase. Ibinunyag niya na siya ang kanyang childhood friend, na nagpapalakas lamang sa pagiging possessive ni Mio kay Basara. Matapos alisin ang kalituhan, nakipagkaibigan si Basara kay Takagawa, isang kapwa-estudyante na hindi nagseselos sa kanyang kasikatan sa mga babae. Nang matapos ang mga klase, nilapitan ni Yuki si Basara, hinihiling na tumambay siya para mahabol nila ang mga taon na hindi nila nakuha. Habang nakahabol sina Basara at Yuki sa isang cafe, binalaan niya ito na layuan si Mio. Natuklasan ng Hero Village ang pagkakakilanlan ni Mio bilang Special S-Rank Demon at naghahanda itong salakayin siya. Sa kabila ng panganib, gustong protektahan ni Basara si Mio dahil binibigyang inspirasyon niya itong harapin ang kanyang nakaraan, bagay na hindi pa niya nagagawa. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, iniligtas ni Yuki si Basara mula sa isang pagtambang ng demonyo at ibinunyag na ang presensya ni Mio ay umaakit ng mga demonyo, na inilalagay sa panganib ang mga tao. Kinabukasan, nagseselos si Mio sa pagiging malapit ni Yuki kay Basara, na nag-activate ng pact seal at naging sanhi ng kanyang paghimatay. Matapos dalhin si Mio sa infirmary, tumakbo si Basara sa Takagawa, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isa pang pag-atake ng demonyo. Nagmamadaling hanapin si Mio, nadiskubre siya ni Basara sa rooftop na nakakulong sa labanan kasama si Yuki. Gusto ni Yuki na iwan ni Mio si Basara mag-isa, ipinaliwanag ang kanyang masakit na nakaraan at kung paanong hindi na siya B-rank hero. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, lumitaw ang isang nakamaskara na estranghero at ibinunyag na sina Basara at Maria ay walang tigil na nakikipaglaban sa mga demonyo upang pigilan si Mio na matarget ng Hero Clan. Habang tinutuya ng nakamaskara na estranghero si Basara, isang demonyo ang lumabas mula sa anino ni Mio at sinubukan siyang salakayin. Si Basara, na pinagmumultuhan pa rin ng mga alaala ng nangyari sa nayon, ay nag-aalangan na gamitin ang kanyang espada, sa takot na hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Sa halip, ginagamit niya ang sarili niyang katawan bilang panangga para protektahan si Mio mula sa kapahamakan. Sinasamantala ng lalaking nakamaskara ang pagkakataon para manipulahin siya. Sinabi niya kay Mio na ang mismong pag-iral niya ay nagdudulot ng sakit sa mga nakapaligid sa kanya at dapat niyang ipasya ang kanyang hinaharap. With this chilling message, the masked guy vanishes. Maya-maya, nagising si Basara na wala na si Mio. Pumunta siya upang harapin ang lalaking nakamaskara, determinadong protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi katugma at nanghihina. Dumating si Yuki upang tulungan si Mio, ngunit mabilis din siyang natalo. Ang lalaking nakamaskara ay lumikha ng isang napakalaking magic ball at ibinato ito kay Yuki, na nagbabalak na durugan siya. Sa tamang panahon, lumabas si Basara at ginamit ang kanyang banishing shift para ganap na burahin ang magic attack. Lalong tumindi ang labanan, kung saan sinakal ni Basara ang lalaking nakamaskara para sa call,
na nagdulot ng pagbukas para masira ni Maria ang defensive barrier ng taong nakamaskara. Dahil sa kanyang determinasyon na protektahan ang mga mahal niya, nagpakawala si Basara ng sunod-sunod na malalakas na atake ng espada, na kalaunan ay naging sanhi ng pagsabog ng demonyo. Habang patungo si Basara kay Mio upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, biglang lumitaw ang isa pang demonyo at sinaksak siya sa tiyan. Ang mga mata ni Mio ay napuno ng takot at, sa labis na emosyon, inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan, na pinawi ang demonyo sa sobrang lakas ng kanyang boses. Sa pag-aalala na baka mawalan siya ng kontrol at hindi sinasadyang sirain ang mundo, nakiusap si Mio kay Basara na patayin siya. Ngunit mahigpit na tumanggi si Basara, na nagsasabi na hindi siya isang bayani, ngunit ang kanyang kapatid, at gagawin ang lahat upang maprotektahan ang kanyang pamilya kahit na nangangahulugan ito ng pagsira sa buong mundo. Tinatawag ang lahat ng kanyang tapang at lakas, binunot ni Basara ang kanyang demonyong espada at itinuon ang kanyang buong kapangyarihan. Kinikilala niya ang kanyang mga takot na masaktan si Mio ngunit alam niyang dapat siyang maniwala sa kanyang sarili at sa kanyang paglaki mula noong mga trahedya na pangyayari 5 taon na ang nakararaan. Sa sobrang lakas, ginagamit niya ang kanyang banishing shift para burahin ang hindi matatag na kapangyarihan ni Mio. Nang sumunod na araw, binato ni Basara ng suntok si Takagawa. Alam niya ang totoong pagkatao ni Takagawa bilang masked demon. Sa halip na makisali sa labanan, si Basara ay nagmumungkahi ng isang deal, magpapanggap siyang hindi alam ang pagkakakilanlan ni Takagawa kung pumayag si Takagawa na iantala ang kanyang mga ulat sa Demon Lord. Ang migting na kasunduang ito, na isinilang mula sa hindi natitinag na dedikasyon ni Basara sa pagprotekta sa kanyang pamilya, ay nagdudulot ng maselang balanse sa pagitan ng mundo ng tao, bayani, at demonyo. Kinabukasan, lumabas si Basara at ang mga babae para sa isang shopping trip, umaasa sa isang araw ng pagpapahinga at pagsasama-sama. Gayunpaman, ang kanilang araw ay tumatagal ng hindi inaasahang pagliko kapag sila ay nakaharap ng isang grupo ng 3 bayani. Nanlaki ang mga mata ni Basara nang makilala niya sila bilang mga kaibigan niya noong bata pa siya. Ngunit sa halip na isang taos-pusong reunion tulad ng naranasan niya kay Yuki, ang grupo ay naglulunsad sa isang barrage ng insulto. Naputol ang kanilang mga salita, na inakusahan si Basara na pumatay sa kanilang mga magulang 5 taon na ang nakalilipas, nang walang pakialam sa sakit na kanyang naranasan. Malaking kaibahan ito sa init at pangunawang ibinahagi niya kay Yuki. Ipinaalam ng grupo ng bayani kay Basara na si Mio ay naging target na para maalis, at sila ang naatasang hulihin siya. Gayunpaman, ayaw nilang ipagsapalaran ang pagkawasak sa lungsod, kaya ipinapanukala nilang mag-set up ng hadlang at harapin sa loob ng 1 linggo. Sa sumunod na 7 araw at gabi, si Basara at ang kanyang mga kapatid na babae ay nagsasagawa ng mahigpit na pagsasanay, na itinutulak ang kanilang mga limitasyon at hinahasa ang kanilang mga kakayahan. Kasabay nito, sinisikap nilang palakasin ang kanilang master-servant na kontrata, umaasa na ito ay magbibigay sa kanila ng kalamangan sa paparating na labanan. Sa wakas ay dumating na ang araw ng showdown, at ang dalawang grupo ay nagkita sa isang tulay, handang ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan minsan at para sa lahat. Ngunit nabigla si Basara nang makita si Yuki na nakatayo sa tabi ng grupo ng bayani. Habang binabalot ng hadlang ang lugar, hindi nag-aksaya ng oras si Basara sa pagkilos. Tina-target niya si Kurumi, ang nakababatang kapatid na babae ni Yuki, habang hinihikayat ng mga babae ang iba pang mga bayani sa mall. Sa una, mukhang dahado si Basara, nakikipaglaban sa wind spirit magic ni Kurumi. Ngunit sa isang twist, ginamit niya ang kanyang banishing shift at pinalipad siya palabas ng isang mataas na gusali. Bago bumagsak si Kurumi sa lupa, sumisid si Basara palabas ng gusali at nahuli siya sa isang matapang na pagliligtas. Ipinaalala nito kay Kurumi ang mabait na tao na si Basara ay ilang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, ang kanilang malambot na sandali ay naantala ng lumitaw si Yuki, gamit ang sleeping incense upang patumbahin si Basara sa natitirang bahagi ng araw. Sa isang nakakagulat na pagtataksil, tinalikuran ni Yuki ang grupong hero at ipinangako ang kanyang katapatan kina Mio at Basara. Naalala niya kung paano sila pinrotektahan ni Basara noong siya ay mahina, at sa kabila ng kanyang pagsisikap na ipaliwanag ang katotohanan, siya ay ipinatapon pa rin at iniwan upang magdusa. Ngunit ngayong mas malakas na si Yuki,
nangako siyang protektahan siya bilang kapalit. Gayunpaman, alam ni Mio na hindi magkakaroon ng pagkakataon sina Yuki at Maria laban sa mabigat na hero group. Desperado, sinubukan niyang gisingin ang walang malay na si Basara, na pinahihirapan ng mga bangungot ng pagkawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan at pagpatay sa mga magulang ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng maraming nakakasakit ng puso na mga hiyawan at pakiusap, sa wakas ay nagtagumpay siya sa paggising sa kanya. Kung paanong si Yuki ay nasa bingit ng pagkatalo, si Basara ay dumating sa tamang oras upang iligtas siya. Hinarap niya ang pinuno ng grupong hero, na nag-udyok sa kanya na ilabas ang kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan, isang napakalaking, hindi makontrol na hayop ng tigre. Ngunit si Basara, pinalayas ang nilalang sa kaharian ng anino gamit ang kanyang banishing shift at pinatapos ang labanan. Ang grupong bayani, na nakasaksi sa kapangyarihan ni Basara, ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Ang pamilya, na nagwagi mula sa kanilang kamakailang labanan, sa wakas ay makakahinga ng maluwag at masiyahan sa ilang lubos na karapat-dapat na kapayapaan. Gayunpaman, ang kanilang katahimikan ay panandalian ng hindi inaasahang lumipat si Yuki sa kanilang bahay. Binigyan siya ng mga utos na pangasiwaan si Mio ng mas malapit, at sa gayon ay nagiging mas komplikado ang kanilang hindi pangkaraniwang dynamic na sambahayan. Sa kabila ng kaguluhan, ang buhay ay nagsisimulang bumalik sa normal para sa lahat. Ngunit isang araw sa paaralan, may napansin si Basara na kakaiba. Nasulyapan niya ang pakikipagkita ni Maria kay Takagawa. Pinaglalaroan ito ni Maria na parang wala lang, sinasabing nagtanong lang siya ng direksyon sa isang random na tao, ngunit hindi naniwala si Basara. Pagkalipas ng 2 araw, isang hindi inaasahang pag-unlad ang nangyari nang ang isang batang babae ay nagtapat ng kanyang nararamdaman kay Basara at matapang na kumilos sa kanya. Tinawag pa niya si Mio para saksihan ang eksena, na nag-trigger ng side effects ng pact. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Yuki na ang babae ay hindi tao, ngunit isang demonyo na ipinadala upang pagsamantalahan ang kasunduan ni Mio kay Basara at pahinin siya. Desperado na mahanap si Mio pagkatapos niyang tumakas, sinundan siya ni Basara sa isang lokasyon kung saan nakita niya itong kasama si Maria at isa pang demonyo. Sa paghihinala na ang demonyo ay nagnanais na saktan sila, si Basara ay bumunot ng kanyang espada, ngunit ang demonyo ay nanglamlam, na wala kasama sina Mio at Maria. Frustrated, sinubukan ni Basara na gamitin ang pact seal para hanapin si Mio, ngunit hindi ito gumana. Nang walang ibang mga opsyon, bumaling si Basara kay Takagawa para sa impormasyon. Inihayag ni Takagawa na ang demonyong dumukot sa mga babae ay nagtatrabaho para kay Zojia, ang mismong demonyong responsable sa pagkamatay ng mga kinakapatid na magulang ni Mio. Ang masamang plano ni Zojia ay pilitin si Mio na magpasakop sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang kapangyarihang minana niya sa kanyang ama. Ang nakagigimbal na katotohanan tungkol kay Maria ay nahayag din, siya ay nagtatrabaho para kay Zojia ng labag sa kanyang kalooban, habang ang kanyang ina ay banihag. Determinado na iligtas si Mio, sinubukan ni Basara na makipagkasundo kay Takagawa, ngunit double-crossed siya ng demonyo, nahuli siya sa halip. Dinala si Basara kay Zest, ang demonyong lingkod ni Zojia, na nagnanais na ipagpalit ang walang malay na Basara kay Mio. Nag-aalangan si Zest na tanggapin ang kasunduan, ngunit nagbanta si Takagawa na iulat ang mga aksyon ni Zojia sa Demon Lord, na titingnan sila bilang pagkakanulo. Nag-aatubili, pumayag si Zest, ngunit sa ilalim ng isang kondisyon, ang kamatayan ni Takagawa. Tinusok niya siya sa dibdib, tila pinapatay siya, at isinama niya si Basara. Makalipas ang ilang oras, nagising si Basara, nakatali sa isang kama sa loob ng kastilyo ni Zojia. Lumitaw si Maria at sinubukan siyang akitin, ngunit hinimok siya ni Basara na magtiwala sa kanya sa halip na subukang iligtas ang kanyang ina ng mag-isa. Nag-aalinlangan si Maria sa kakayahan ni Basara na talunin ang isang mataas na ranggo na demonyo tulad ni Zojia at inihayag ang kanyang tunay na anyo ng succubus, na nagbigay ng kaakit-akit na spell kay Basara. Sandali siyang nawala ng kontrol ngunit nagawa niyang kagatin ang kanyang labi, nanumbalik ang kanyang sentido. Ipinatawag ni Basara ang kanyang espada at ipinahayag ang kanyang determinasyon na iligtas ang kanyang pamilya. Nang makakita ng pag-asa sa mga salita ni Basara, nagpasya si Maria na labanan siya. Gayunpaman, tumanggi si Basara na gumanti,
iginiit na hindi siya naniniwala na si Maria ay isang taksil. Natatakot si Maria na ang pagpanig kay Basara ay magreresulta sa pagkamatay ng kanyang ina, habang pinagmamasdan sila ni Zolgia. Kahit na patuloy na umaatake si Maria, niyakap siya ni Basara sa isang mainit na yakap, na naging sanhi ng pagpatak ng kanyang mga luha, na puno ng panghihinayang. Samantala, nakapasok na si Yuki sa kwarto ni Mio at natalo si Zest. Nang isaksak ni Basara ang kanyang espada sa lupa kanina, hindi niya sinasadyang nabura ang camouflage spell ng Kastilyo, na nagpapahintulot kay Yuki na mahanap sila. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng pagkatalo ni Zest, lumitaw si Zolgia, na nagbabalak na gawin sina Mio at Yuki ang kanyang mga bagong laruan. Saktong dumating si Basara para pigilan siya. Naglunsad si Zolgia ng mental attack laban kay Basara, ngunit nakalaya siya ng mag-isa. Habang nagpupumigla si Basara laban kay Zolgia, gamit ang kanyang espada ngunit hindi nakahanap ng makakalaban, nagpalabas si Zolgia ng makapangyarihang mahika. Sinubukan ni Basara na kontrahin ang kanyang banishing shift, ngunit napakalakas ng magic para mapawalang bisa. Palibhasa'y pagod na sa labanan, si Zolgia ay nagpakawala ng isip kay Basara, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Hindi makayanan ang panunood ng paghihirap ni Basara, nagpasya si Maria na salakayin si Zolgia. Gayunpaman, handa siya para sa kanyang paglipat at pinipilit siyang pumili sa pamamagitan ng pagpapakita ng live na footage ng kanyang bihag na ina. Si Maria, na naniniwala kay Basara, ay piniling iligtas ang kanyang mga kaibigan. Bilang tugon, pinitik ni Zolgia ang kanyang mga daliri, na tila naging sanhi ng pagsabog ng ina ni Maria. Si Mio, na nasaksihan ang panibagong kamatayan at naiintindihan ang mga dahilan ng pagtataksil ni Maria, ay nagpakawala ng kapangyarihang minana niya sa kanyang ama. Inihayag ni Zolgia na ang kanyang tunay na layunin ay upang matrigger ang kapangyarihan ni Mio upang maabsorb niya ito para sa kanyang sarili. Habang sinusubukan niyang pigilan si Mio at kunin ang kapangyarihan nito, nawala ang kamay niya nang hawakan niya ito. Napagtanto ni Zolgia na inilabas ni Mio ang kanyang sariling kapangyarihan, hindi ang kanyang ama. Dahil sa kanyang bagong lakas, determinado si Mio na maghiganti kay Zolgia para sa pagpatay sa kanyang mga kinakapatid na magulang, ngunit pinigilan siya ni Basara, na ipinaliwanag na ang pagpatay kay Zolgia ay hindi magdadala ng tunay na kasiyahan. Habang ibinabahagi nila ang emosyonal na sandaling ito, sinasamantala ni Zolgia ang pagkakataong makatakas. Habang naghahanda ang grupo na habulin siya, lumitaw ang ina ni Maria, buhay at maayos. Lumalabas na ang mga aksyon ni Takagawa ay bahagi ng isang deal, gusto niyang personal na patayin si Zolgia bilang isang paraan ng paghihiganti para sa mga magulang ni Mio, na nag-aalaga sa kanya. Iniligtas ni Takagawa ang ina ni Maria gamit ang isang magic puppet at peke ang kanyang kamatayan. Ang pagtatangka ni Zolgia na tumakas ay humantong sa kanya ng diretso sa mga kamay ni Takagawa, na noon pa man ay nabubuhay. Pagkatapos ng taos-pusong muling pagkikita, pumasok si Basara sa isang silid kung saan nakatayo si Takagawa, handang patayin si Zolgia. Habang si Zolgia ay desperadong nagsisikap na makipagtawaran para sa kanyang buhay, si Basara ay nanunood ng may matatag na determinasyon. Tumanggi siyang magpakita ng anumang simpatiya sa taong nagtangkang saktan ang kanyang pamilya. Sa isang malakas na putok, ang ulo ni Zolgia ay napawi.